Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hills Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hills Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hills Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you.
ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Mani po dinagtumarak iti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Okay, Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayong magpadala ng sulat troniko sa Tuklasin Natin at yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari din po kayo magpadala ng text message sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating pong mga social media pages, ang ating pong Katipunan channel o Partido KDP. Yan po ang inyong makikita sa ating YouTube at FB page. Siyempre, bisitahin nyo rin po ang BDT Radio Production, ang aking sariling bahay. Anyway, ngayon pong oras na ito, ngayon pong araw na to, 1 oras po na sigurado ko siksik-liglig ang impormasyon na makukuha po natin sa ating mga magigiting na panauhin po ngayong hapong ito. Well, sa kasalukuyan pong panahon o kasalukuyang sitwasyon ng buhay ng mga Pilipino, hindi maitatanggi na umaaray o nahihirapan na sa mataas na halaga ng kuryente at tubig. Ang masaklap, marami sa mga kababayan natin ang mas pinipili ang magtipid sa pagkain, kalusugan o edukasyon para lang makapagbayad ng kuryente at tubig. Ang iba, dahil hindi kinakaya, napuputulan ng kuryente at gumagamit ng lampara o kandila na nagiging dahilan ng sunog o pagkasunog ng kanilang tahanan at ari-arian. Minsan, buhay pa ang nawawala. Tuklasin natin ngayong hapon ang punot dulo ng walang patumanggang pagtaas ng kuryente at tubig at kung bakit ang pamahalaan o ang estado ay tila walang magawa para protektahan ang interes ng taong bayan. Ang makakasama po natin ngayong hapon, syempre, nako, hindi ko na patatagalin dahil ang makakasama po natin ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang Pangulo po ng United Filipino Consumers and Commuters
na walang iba kundi si RJ Habellana. Magandang hapon sa iyo, RJ. Magandang hapon sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating palatuntunang Katipunan Channel. Salamat, Kati, sa iyong panyaya. Actually, isang karangalan, no, RJ, na ikaw ay bahagi ng palatuntunang ito. But again, bukod po kay RJ Habellana na isa rin pong magiting na makakasama po natin, syempre nandito rin ang kasamahan din po niya sa United Filipino Consumers and Commuters na power advocate po. Walang iba po kundi si Ginoong Romeo o mas kilala bilang Butch Cunha. Magandang hapon po sa inyo, Sir Butch. Magandang hapon, Kathy, and salamat sa isang pagkakataon na makipagtuklasan dito sa programa mo at bumabati ako sa iyong mga taga-subaybay globally or worldwide. Thank you so much, Sir Butch, dahil nakakatuwa po na kayo po ay makakasama po namin din ngayon, no? Si RJ po ay para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano? Si RJ Habellana o RJ Habellana na kilalang-kilala po natin ay isa sa mga sandigan o haligi po ng National Party, political party po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, no? Yan po ang para po lang sa inyong kaalaman. But anyway, marami akong tanong, RJ, kanina, no? Tungkol dito sa nangyayari sa atin na mga, may mga tumatawag sa atin, no? Yung pong mga tumatawag, pakiusap lang po, tayo po ay live ngayon, kaya mag-text lang po kayo, mag-iwan po kayo ng text at wag muna po kayong tumawag kasi medyo nalilito po ako sa ginagawa ninyo. Text lang po muna kayo yung aking ating mga talakayan po ngayon ay pakinggan po muna natin ang ating mga makakasama. Anyway, RJ, maganda siguro simulan natin, RJ, sa'yo, no? Ano ba itong pinapunot dulo nung tinatawag natin na okay, no audio raw tayo. Bakit tayo no audio? Okay, no audio. No audio raw tayo kanina. Hindi ko alam kung bakit. Pero kanina meron na kaya? Yan, naririnig mo na ako. Ayan. Yan. Okay. Maraming salamat sa ating tech. Medyo may konting technical problem lang po tayo, kaya we're using StreamYard, no, from our studio kasi nagka-crash po yung ating mula sa technician po natin sa ating remote broadcast. But anyway, syempre, by the way, no, meron tayong mga nanonood po ngayon, yan. Baka pwede po mag-comment lang po muna kayo diyan kung ano pong gusto nyong sabihin o mag-shoutout po kayo. Thank you. Yan, okay na raw ngayon. Again, katulad po ng binabanggit ko kanina, no, para lang po sa kaalaman nung dahil hindi nyo po narinig kanina. Sabi ko nga po kanina, sa kasalukuyang sitwasyon po ngayon ng buhay ng mga Pilipino, hindi maitatanggi na umaaray o nahihirapan na sa mataas na halaga ng kuryente at tubig. Ang masaklap, marami sa mga kababayan natin ang mas pinipili ang magtipid sa pagkain, kalusugan o edukasyon para lang makapagbayad ng kuryente at tubig. Ang iba hindi kinakaya kaya napuputulan ng kuryente at gumagamit ng lampara o kandila na nagiging dahilan ng pagkasunog ng kanilang tahanan at ari-arian. Minsan, buhay pa ang nawawala. So, tuklasin po natin ngayong hapon ang punot dulo ng walang patumanggang pagtaas ng kuryente at tubig at kung bakit ang pamahalaan o ang estado ay tila walang magawa para protektahan ang interes ng taong bayan. Ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataon, RJ, para malaman natin ano bang punot dulo nito? Ano ba nangyari sa sektor ng kuryente at tubig natin, ka-RJ? Unahin ko po yung tubig. Noong taong 1971, June 9, nagkaroon po ng tinatawag na Republic Act 6234.
Ito po yung para mabuo yung tinatawag nating Metropolitan Water Works and Sewerage System. Dahil nakita po ng dating Pangulong Marcos, yung tatay po ni Pangulong Bongbong Marcos, nakita niya na lumulubog po ang populasyon ng Metro Manila. Kaya meron pong pangangailangan na merong isang particular na ahensya na nakafocus lamang sa Metro Manila dahil lumulubog nga yung populasyon. So moving forward dito sa sektor ng tubig, dalawang dahilan po makalipas ng Peking Revolution noong 1986. Kaya ko nasabing peke kasi after nung EDSA Revolution, yung sinasabing pangakong demokrasya ay hindi po talaga natamasa ng tao kung hindi dahil lang naging direksyon na ng mga sunod-sunod na gobyerno mula kay Cory Aquino, sumunod kay Fidel B. Ramos, ay yung mga patakarang privatisasyon, deregulasyon ng ating pamahalaan. Ang isa sa mga tinamaan dyan ng privatization ay ang sektor ng tubig at sektor ng kuryente. Kaya nung pumasok po nung taong 1991, naisang batas naman po yung tinatawag natin Republic Act 9136. Doon na po pumasok yung Energy Power Industry Reform Act. Ano po? Dahil sinasabi, may crisis daw sa kuryente, ibigay na sa privado. So doon po nagkaroon ng pagtatanggal ng kapangyarihan ng gobyerno mula po sa generation, papunta ng transmission, hanggang sa distribution. Ano po? Lahat po yan ay nasa privado at napunta yan sa kamay ng mga oligarko. Sa bahagi naman po ng MWSS, taong 1997, hindi na hinandil yung sinasabing krisis sa tubig, kaya dapat daw i-privatize. So ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ay nahati po ito sa dalawang sektor. Ito po yung East Zone sa ilalim po ng Manila Water at yung West Zone naman po sa ilalim naman po ng Maynila na kung saan ay naging privado. Ang just to para may concise ko lang po yung mabilis na history, may saksak natin yung buong history. Yung franchise po ng Maynilad at Manila Water ay nagtapos po nitong yung kanyang concession agreement ay nagtapos po noong taong 2022. Subalit nabigyan po ito ng bagong extension na 10 taon mula Mayo 2023 hanggang 2037. Ano po? Pareho po sa Maynilad at Manila Water. Pero ngayon, meron na naman silang bagong kahilingan na gusto na naman nila i-extend sa panibagong 10 taon. Pagdating naman po sa Manila Electric Company, ang kanyang franchise ay June 2028. Ano po? Magtatapos. Yan po siguro po muna yung malungkot na nangyari po dito sa pagtanggal ng ating gobyerno sa pagbibigay serbisyo sa dapat murang presyo ng kuryente at dapat murang presyo ng tubig. Salamat, Kat. Thank you, RJ. No? Medyo ang daming mga naging daan. Una, all the regulation, privatization, Energy Power Industry Reform Act, na kung saan ay talagang tila naging daan ito para makontrol ng pribadong sektor ang public utility, particular ang kuryente at tubig. Pero gusto ko lang munang balikan. Tama ka dyan. Yes. Gusto ko munang tama balikan. Tama ka dyan, Kathy. Go ahead. Gusto ko muna balikan, RJ, iyong organisasyon. Siyempre, gusto kong malaman, lalo na yung ating mga kababayan na kilalang-kilala ka dahil sa iyong kasuotan. Pag nakita yung suot mo na para tila Bonifacio ang dating, alam na kagad nila na si RJ Habellana yan. Pero ang iyong organisasyon na United Filipino Consumers and Commuters, kailan ba to itinatag at bakit ba itinatag ang organisasyon ito? RJ. Alam niyo po, thank you, Kathy. Nung kami po yung magkakaroon ng tinatawag na high school reunion, tinanong ko sa aking mga kaibigan, sa aking mga klase, ano ba gagawin natin every year? Kita tayo, mag-iiluman na lang, kamustahan.
ba't di tayo magbigay ng isang magandang advocacy work para sa ating pinakamamahal na St. Anthony School na kung saan ay doon ako nagtapos ng elementary at high school. Doon namin binuo yung Luntiang Pangarap Field Team. And then nabigyan kami ng 11 hectares ng DNR para magtanim dyan sa Ipo Watershed. Diyan sa Ipo Watershed, doon namin natuklasan yung tinatawag namin 20% environmental charges na isingil po sa atin ng Maynila at Manila Water, kada bayad nyo po, meron po kayong binabayaran na environmental fee. Ano po? Yan po yung 20% environmental charge ng Maynila at Manila Water. Kaya nagtaka kami, habang nagtatanim kami doon sa bundok ng Ipo Watershed, dyan sa bahagi ng Norsagaray, ay sabi namin, bakit nasaan napupunta itong 20% na ito? Kamusta na ba yung sewerage and sanitation? So sa aming research, lumabas na nagbabayad tayo in advance pero wala yung mga projects na ito. So nag-form po kami ng Water for All Refund Movement, yung WARM. At mula dyan sa WARM na yan, nakita namin na hindi, yung may-ari pala ng nariyan sa negosyo ng tubig, itong mga sila Manny Pangilinan, itong sila Consuni, kahit itong mga Ayala, ay siya rin palang may-ari at may control dun sa sektor ng kuryente. Kaya sabi namin, hindi tayo dapat tumigil sa Water for All, dapat palawakin natin. Kaya nabuo po yung United Filipino Consumers and Commuters para tutukan po yung mga usapin kagaya ng tubig at kuryente. At yan na nga po, naghabla na nga tayo ng mga iba't ibang kaso sa Korte Suprema. At ang latest yan, Cathy, itong pinakamatinding usapin doon sa public utility na tinanggal na po yung supportive provision na 100% na pwede mag-own itong mga foreigners natin, sa public utility, So yan po yung pinaka-latest. Yan po yung making history at pakikibaka involvement ng UFCC sa mga iba't ibang issues, lalong-lalo na po sa issue ng tubig at ng kuryente. Nako, nakakita mo yung turnaround ng mga organisasyon na itinatag mo. Kumbaga, dati nagsimula ka lang sa tungkol sa kapaligiran, 'di ba? Pagtatanim, tapos napunta ka sa nakita mo yung problema sa tubig. Tapos eto na, nakita mo para holistic na binuo mo na yung UFCC. Sa mga, alam ko, hindi biro ang dinaanan mo, RJ. Dahil dumating ka sa punto na dahil sa mga aksyong ginawa mo, ay kinasuhan ka ng mga dambuhalang humahawak ng ating public utilities. Pero bago tayo tumungo doon, gusto ko lang ipaliwanag mo sa amin kung ano ba itong ITIRA in particular para maintindihan ng ating mga kababayan kasi natatandaan natin noon kaya ipinasayang ITIRA na yan para raw maraming mga tinatawag dating players, 'di ba, para bumaba yung kuryente at tubig. But somehow hindi ganoon ang nangyari, 'di ba? Parang pakiramdam nga ng marami nating kababayan, nalin lang tayo doon sa mga kampanya nila, 'di ba, RJ? Pwedeng ipaliwanag mo sa amin ang kabuuan at talaga kung saan patungo itong ITIRA na ito, RJ? Alam niyo po, ang pangunahing objective talaga ng ITIRA, yung sinasabing maging affordable yung presyo. Affordable, reasonable and affordable. Pero tayo na mag-check mula 1991 kung saan ang presyo ng kuryente. Kahit tingnan din po natin yung Water Concession Agreement ng MWSS, yan din po ang motivasyon ng sinasabing privatization. Dapat ito ay reasonable and affordable din. So may pagkakapareho. Siguro mas makakapagpaliwanag ng mas malalim yung ating power advocate sa UFCC, si Ginoong Butsulia, sapagkat alam niyo po, pagdating po sa kuryente, talagang parang live na rin po ito eh.
si kasamang Butch Mulya pagdating po sa usapin ng kuryente. Ano po, talagang by detail at sa puso po niya, talagang inaaral po niya. No? But going back dito sa usapin ng IPIRA at ng Water Concession Agreement, kamusta ba ang naging lagay nating mga consumers ng tubig at kuryente? Tayo ba'y talagang nabayaan ng magandang serbisyo? Tayo ba'y nagkaroon ng reasonable presyo? Siguro yan yung ilang mga tanong at na pwedeng masagot ng ating kasamang si Butch Mulya. Okay, Sir Butch. Ay, thank you, Kathy, and salamat ka, RJ. Isang karangalan sa akin na masama sa hanay ng UFCC dito sa ating pakikibaka para sa consumers ng mga public utilities. Ang actually sa aking intindi, no, ang pinagmulan ng itong adikain ng reforma sa kuryente kasi ang sinasabi or ang pakiramdam ng marami na lumalaki utang ng gobyerno dahil at that time ang electricity parang vertically integrated halos lahat ang gobyerno ang namamahagi at namamahala. Ang transmission company, gobyerno, ang generation companies, gobyerno. Ang hindi lang dinodominate ng gobyerno noon ay doon sa distribution kung saan doon naman nangunguna yung Meralco at yung mga ilan na distribution utilities. So ang pakiwari noon ng marami na dahil dito at dahil sa inefficiency daw ng gobyerno, kailangan i-privatize ang sektor para hindi lumaki ang utang, hindi lumobo yung bayarin, at hindi din magiging mahal ang kuryente. So yun ang pinanggalingan o pinagmumulan nung IPIRA nung ito ay itinatag or in-enact ng gobyerno. And by the way, bago yung IPIRA, marami talaga ang nag-attempt ng power reform. Pero nagawa lang ito noong panahon na yun in 2001 na naipasa na yung Electric Power Industry Reform Act. So ang cornerstones ng Power Industry Reform Act was privatization, then deregulation, and then parang unbundle mo o hati-hatiin ang electricity sector. So yung generation magiging competitive, yung distribution regulated, yung transmission regulated, yung electricity supply magiging competitive. So yun bali yung parang mga major sectors. Tapos nag-create sila ng iba-ibang mga methodologies na kagaya nitong kasalukuyan na nai-experience ngayon na tinatawag na performance-based regulation kung saan pinalitan yung dati na return on rate base. But to cut to the chase, ito lang ang aking masishare na observation tungkol dyan sa reform ng power industry. At the time na yung power industry was practically vertically integrated sa ilalim ng NAPOCOR, ang kuryente natin noon, lalo na dito sa Metro Manila area, hindi pa umaabot ng 6 pesos or 7 pesos at that time. Sa kasalukuyan, alam natin kung magkano ang binabayaran natin. Nung nag-umpisa itong na-deregulate na yung industry, ginawa ng private, at the time na nag-umpisa ang Meralco sa ilalim ng IPIRA, ang kanilang rate noon sa distribution, supply, and metering charge ng Meralco was 79 centavos per kilowatt hour. Kasi very quickly, ang ating bayaran sa kuryente, generation, transmission, distribution, system loss, taxes, and subsidies. So, yung distribution, supply, and metering, yun lang ang Meralco. Ang Meralco charge at that time ng return on rate base was 79 centavos per kilowatt hour. Ang kanilang net annual earnings nasa 2.7 billion pesos a year. Noong lumipat tayo sa performance-based regulation sa ilalim ng IPIRA, ang kanilang DSM charge nag-umpisang sa 1 peso and 22 centavos per kilowatt hour, umabot ito sa peak rate na 1 peso and 64 centavos per kilowatt hour, more than double ng kanilang RORB rate.
Tapos sa kasalukuyan, sa huling deklarasyon ng Meralco, ang kanilang earnings for the last 3 quarters, umabot yata ng 27 billion. Ang kanilang earnings mula sa 2.7 billion sa return on rate base, sa unang taon ng PBR, umabot na sa 6 billion pesos a year. So kung doon lang sa dalawang parametro na yun natin titingnan, medyo masasalat na natin o makikita na natin saan kaya napunta yung mga itinataas ng sinisingil natin sa kuryente. Yun siguro ang dapat pagtuunan ng ating gobyerno at ng ating regulators. Dahil nasabi mo yan, Sir Butch, no? Sino ba ang dapat na ahensya na magbantay nito? Kasi 'di ba, sabi mo nga, saan ba napunta yung mga itinataas nila na halaga, no, ng kuryente at tubig? Ang may principal function ng rate regulation, yung Energy Regulatory Commission. Ito yung dating Energy Regulatory Board. Ang problema lang, ang Energy Regulatory Commission, ang members niyan may term ng, kung hindi ako nagkakamali, 5 years or 7 years. So nagro-rotate yan. So paiba-iba ng composition, paiba-iba ng chairmanship, nag-iiba ang pananaw tungkol dito sa paniningil sa kuryente. So to follow through doon sa Meralco na distribution, supply and metering rate. Noong panahon, itong nakalipas na ERC chairman, si Chairman Agnes de Banadera, yung tinatawag na rate reset, hindi nila nagawa yun kung saan dapat bubusisiin o uusisain kung magkano yung mga sinisingil ng Meralco sa kanyang DSM charge. Basta na lang sila kung anong pinail ng Meralco, in-approve na lang yun, na hindi man lang binirepeka kung saan gagamitin at ano ang pagkakagamitan ng pera na yan. Kaya itong lately, na bago na ang chairman ng Energy Regulatory Commission, si Mona Lisa Dimalanta, at itong pinakahuli niyang desisyon na ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, yung kaniyang inaplayan na mahigit 300 billion na kanyang singilin dapat, ang inapprove was less than 200 billion, 188 billion lang para sa taon ng 2016 to 2020. At least dito, sinabi ni Chairman Dimalanta, ipakita nyo sa amin ang pinagkakagastosan nyo, bakit nyo ginastos yun, at saka ang criteria, prudent, reasonable, necessary, and redounding to the benefit of the consumer. So maganda ito ngayon na kailangan ipakita nila, nag-benefit ba kami? Kasi halimbawa, advertising. Kung ang advertising to polish the image lang ng Meralco, bakit tayo magbabayad niyan? Kung corporate donation yan, bakit tayo magbabayad dyan? Kung basketball team yan, bakit i-charge sa atin yan? So, isang item lang yan at isang aspect ng mga charges na yan na dapat talaga busisiin at tutukan ng Energy Regulatory Commission. Alam mo, Sir Butch, no, lumalaki ulo ko doon sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa akin ngayon. Kumbaga parang hindi ito napapansin ng ating mga kababayan. Dahil technically, medyo hindi siya madaling intindihin, diba? At kinakailangan talaga yung tuloy-tuloy yung kampanya para maging aware yung ating mga kababayan. Ang masakit nga, no, RJ at Sir Butch, madalas ang ating mga kababayan, sasabihin nila, wala naman tayong magagawa dyan eh. Gobyerno na yan eh. Kumbaga parang ang sakit isipin na nawalan na ng tapang at lakas ng loob ang mga kababayan natin para igiit yung kanilang karapatan, igiit yung obligasyon ng pamahalaan na protektahan ng taong bayan. Alam mo, Sir Butch, parang pakiramdam ko tuloy, correct me if I'm wrong, yung mga nagdaang liderato ng ERC ay tila, sabi nga ng iba nating mga kababayan sa mga comments nila ay nagkukuntsabahan.
May ganun bang Sir Butch? Ang tawag nila dyan ay regulatory capture, and hindi lang dito sa atin yan. At karamihan, nangyayari yan. Logically, it can happen kasi ang sinisingil sa atin ng mga utilities ay billion-billion. Ang benta ng Meralco is sa kasalukuyan, nasa 48 billion kilowatt hours yata or 50 billion kilowatt hours. So kung 50 billion yan, 1 centavo, magkailang million na yan. So napakalaki. And then to go back dun sa sinasabi mong a sense of helplessness, pagka kasi sa household, ang nalugi sa'yo 50 centavos, 25 centavos, hindi ka na, wala ka ng interest or energy, in fact, nahabulin yan considering the value. Pero kung embudo yan, sa kabilang dulo ng embudo, there are 7 million residential customers. So kung that is 7 million times 50 centavos, malaking bagay yon. So kaya hindi tayo nakaka-achieve ng yung parang critical mass dyan sa ating mga advocacies sa kuryente because of the plain and simple economics and the practicality of the situation. Pero it doesn't mean that we should let it go. Kaya nga ako, nakakakita ng kaunting sigla dito sa ipinakikita na attitude ng current or panibagong liderato ngayon ng Energy Regulatory Commission. Sa panahon ni Chairman De Manadera, hindi tinatanong yung Meralco kung asaan yung historical record nyo na nagpapakita na gumastos kayo ng 1.8 billion in advertising at yung advertising na yon ay naging benefit ng consumer. Hindi tinatanong yan nila. Basta kung ano yung ipinahin, yun na lang. In fact, Kaki, kadami ng petition ko sa ERC para pa-producein, pa-submitin ng dokumento yung Meralco, yung historical record ng kanilang nasingil mula noong 2015, hanggang ngayon, denied. In fact, mayroon ngayon ang Meralco petition for rate reset ng sinatawag nilang 5th regulatory period na final nila more than a year ago. Mayroon sila ngayon motion to withdraw kasi daw i-refile na lang nila ulit at hindi daw nasundan ang dapat na proseso ng rate reset. Ngayon, itong rate reset na ito, isang bahagi lamang yan sa tinatawag na performance-based regulation o PBR. Dito lang sa rate reset, tayong mga consumers, pwedeng magtanong at pwedeng iupo natin sa stand yung utility na kagaya ng Meralco at tanungin natin at busisiin ano yung ginastos mo, bakit mo ginastos yan, paano kami nakinabang yan. Dito lang sa rate reset. Yung rate reset na yan, Kathy, mula pa noong 2015, 2014, hindi ginawa ng mga nakaraan na ERC. Yun lang, as I said, ang proseso kung saan accountable ang utility sa mga siningil nila. Yun ang hindi ginawa ng ERC. That is actually the biggest failure of the performance-based regulation that was adopted under IPIRA. And if I am going to judge IPIRA based on that single decision, IPIRA is a massive failure. So, kung massive failure yan, Sir Butch, hindi ba dapat tanggalin na yan? Kumbaga, kumbaga ang pangit ng epekto sa halip na mapabuti ang mga kababayan natin, sumama pa dahil sa IPIRA. Kathy, imbis na tanggalin, ang gusto ko sana itama. Kasi may mga methodologies na in principle or in concept as a paper, okay naman siya. Kagaya ng PBR, okay naman yan Kung hindi lang nila binaypass yung rate reset, okay yung PBR. Pero ang problema, binaypass nila yung rate reset. Kaya mula noong 2015, yung rates na sinisingil nila, hindi natin na-verify. Kaya nga sinasabi ko, itong decision na lately ni Chairman De Malanta sa NGCP, natutuwa ako dahil tinumbok niya talaga yung item na yan, nasabi niya, isubmit nyo yung historical record nyo, ipakita nyo based on the historical record na prudent, reasonable, necessary, and redounding to the benefit
yung costs na yan na kiniklaim nyo. Nung panahon ni De Banadera, ni Chairman De Banadera, abay, binalasa pa yung PBR. Alam mo ang ginawa, yung rate reset na dapat i-final ng Meralco, ang i-final ng Meralco, yung tinatawag nilang, it's gonna be a little bit technical and acronyms. No? May tinatawag silang true up or pag-a-adjust ng rate kung pagtatama ng rate. The past year and a half, makikita mo sa bill mo, mayroong 4 na klase ng true up na naging refund. Okay, so happy tayo doon dahil naging refund yung true up na yan. Ang ginamit nila dyan, yung actual weighted average tariff for 7 years, from 2019 to 2015 to 2022, binawas nila yung approved kuno or authorized rate, which by the way was not approved at all dahil walang proseso doon. Tapos ang difference, yun yung kanilang nirefund. Okay? More or less, ang nirefund ng Meralco was 42 billion pesos, more or less. Malaki, 42 billion. However, by our own computation, that is not even 1/3 of what they should have refunded. So hindi lang yung 42 billion. Lubhang napakamalaki pa. Merong si dating ERC Commissioner Alfredo Non, who is an accountant, na tiningnan niya yung return on capital ng Meralco at saka yung computation ng WACC, yung weighted average cost of capital. Sa kanyang conservative estimate, on the weighted average cost of capital alone, ang dapat ng refund ng Meralco should have been 92 billion. Ako kasi nakatutok ako doon sa operating expense. Advertising, regulatory liaison and compliance, return on capital, capital expense, etc. And just to give you an idea of volume, for the third regulatory period, yung amount na yon was 227 billion pesos. Yun ang gusto kong busisiin. Yun ang hinahanap ko ngayon sa Meralco na historical record. Kung sumingil ka ng 227 billion, saan ang historical record nagsasabi na yung siningil mo na yon is prudent, reasonable, necessary, and redounding to my benefit because that is what PBR requires under the rate reset. And that is what the ERC under Chairman De Banadera did not do. Ang ginawa ni Chairman De Banadera sa kanyang ERC, inaprubahan niya yung petition ng Meralco to refund 42 billion, hindi niya tiningnan kung saan nanggaling yung 42 billion na yon at hindi niya sinuri ayon doon sa pamamaraan ng pagsuri dapat sa ilalim ng totoong PBR. Kasi ang tingin ko, itong PBR na ito is a pseudo PBR. May mga nagtatanong lang, nagte-text dito sa atin, Sir Butch. Yeah. At sabing ganun dito ay ano raw ba ibig sabihin ng PDR? At isa pa, sabi nilang ganun, meron daw ba kayong pagkakataon o meron po ba kayong hakbang na ginagawa para makausap niyo raw po si Chairman De Malanta ng ERC? Unang-una, as far as yung ERC is concerned, ako po ay intervenor sa mga kaso na ito na involving Meralco. And most of these cases, mga filed ito or decided nung panahon ni Chairman De Banadera. But as far as Chairman De Malanta is concerned, meron din naman akong reach out or communications to her tungkol dito sa mga bagay na ito. And like I said, I'm encouraged na dito sa decision niya sa NGCP kasi kung i-apply lang niya yung principles na in-apply niya sa NGCP, i-apply niya sa Meralco, kung 200 billion na refund, easy yun. Kayang-kaya yun. Kasi ang siningil sa atin ng Meralco sa third regulatory period, sa advertising 1.8 billion, regulatory liaison and compliance 2.4 billion. Yung third regulatory period na yun, nagtuloy-tuloy yun hanggang 2022. So halos naging 3 yun. So kung yung dalawang items lang na yun, times 3 mo, ang laking bagay na yun. Pag ipinasok pa yung computation ni Commissioner Non,
lalong lalaki yung refund na yun. Ang point ko lang is, sabi ko nga, dapat iwasto yung mga computation na yan by applying the rules fairly, even-handedly, and uniformly. Nako, marami tayong nagtatanong dito, no, Sir Butch. Pero gusto ko lang balikan si RJ. RJ, alam kong naalala ko lang, ano tong bonus na binigyan ng bonus ng 10 taon ang mga oligarko kahit maraming violation at pag-aabuso. Can you explain that, RJ? Ito po yung maalala niyo po, dapat ang kontrata dyan sa tubig sa ilalim ng Metropolitan Water Works and Sewerage System sa pangunguna po ng Regulatory Office ay magtapos na noong 2022. Subalit, ito po ay nagpatuloy, nabigyan sila ng 10 taong bonus mula Mayo, simula ngayong taon na ito, Mayo Agis hanggang 2023, nagsimula papunta ng 2037. So ang tanong po, habang tayo ay nasa pandemya, habang tayo ay nakakulong sa mga bahay, ay tumuloy po yung negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga kumpanya ng Maynilad at Manila Water. At yun na nga, imbis na i-take over uli ng gobyerno o imbis na magkaroon ng tinatawag na bagong bidding dahil magpapatuloy nga yan ng serbisyo o kaya ibalik na lang sa gobyerno, eh nabigyan sila ng panibagong 10 taon. Eh ngayon, kung bibilangin natin Cathy and Kuyang Butch, Mayo, May, June, July, August, September, October, November, ilang buwan pa lang yan. Itong buwan pa lang, apakalayo pa ng 2037, humihingi na uli ang Maynilad at Manila Water ng panibagong 10 taon mula 2037 papunta ng 2047. So saan ka ba naman nakakita yan? Palpak ng 25 years na Water Concession Agreement, pumasok na 10 taon at ito, gusto na naman nila ng panibagong 10 taon. So last week, ako po dumalo sa isang public consultation o sa isang public hearing ng Manila Water. Doon na rin, nirehistro natin yung ating pagtutol sa Regulatory Office ng MWSS. Kasi sabi natin, sa harapan mismo ng Presidente ng Manila Water, sabi natin, na bakit kayo nagmamadali? Matagal pa ng 2037 Natikman na nga namin yung palpak na servisyo nyo for the past 25 years, tapos ito yung 10 taon, meron ka na naman 10 taon. Ngayon pong December 4 o ngayong katapusan ng Nobyembre, ang Maynilad naman po ang magpipetisyon at magkakaroon ng public consultation, hihingi na naman sila. Katulad na hiningi ng Manila Water ng 10 years hanggang 2047. So, gusto ko pong diinan yung usapin ng regulatory capture. Una po sa lahat, kahit naririnig din natin yung ilang panukala ng isang kongresista mula sa Laguna na gusto niya na i-divide sa 3 itong tinatawag na concession areas o franchise area ng Meralco. Ano po? Sana itanong natin sa ating mabuting congressman, di po ba ang Energy Power Industry Reform ay isang batas? At tanging kongreso lamang po, ano po, sa tulong ng ating presidente, kung magagawa ni PBBM niya na maripaso yan, dapat, bago natin pasukin yung panukala na yan, yung paghati sa 3, baka kasi lumabas yan, baka kumpanya rin nila Manny Pangilinan yung 3 kumpanya pumasok dyan. Bababa yung kanilang taxes na binabayaran sa gobyerno, pero ang may kontrol ng monopolyo, sila-sila pa rin. Kaya mag-iingat po tayo dyan. So, dapat sanang tutukan ng napakasipag na congressman ng Laguna at ng lahat ng mga kongresista at senador, ano man gagawin natin dito sa prangkisa ng Meralco? Tama yung binabanggit ni Kuyang Butch sa atin. Hindi nga nila masagot itong
historical accounting. Wala silang honest to goodness na i-report ito sa publiko sa pagkakutsaba ng mga nakaraang mga ERC commissioners at ng ating mismong mga kongreso mismo at itong mga nasa Department of Finance at mga ibang nasa gobyerno. Yan, ganyan po kalaki ang sinasabi nating regulatory capture. Yung mismong gobyerno ay isinuko niya yung kanyang karapatan, ibinigay niya sa mga pribadong kumpanya na paikutin sa regulasyon ng Energy Regulatory Commission, sa regulasyon ng MWSS Regulatory Office, paikot-ikot po tayo hanggang sa tatakbo ka uli ng Korte Suprema, magsasampa ka na ng kaso, yan po ay mga butas ng karayom na pinagsusutan natin na kasama natin si Kuyang Butch Hulya, paikot-ikot po yung ating problema. So, kung ang gobyerno natin talaga seryoso na pababayan ng presyo ng kuryente tubig, palagay ko kahit 50%, kayang magawa yan ng gobyerno. Pero mukhang nagtuturuan sila sabi ng Meralco, huwag nyo kami sisihin, nagsisihin nyo ang ERC. Sabi naman ng Kongreso, ituturo ng Kongreso ang ERC. Bibirahin niya ang ERC. Ganyan yung nangyari. So, kawawa ang consumers, kawawa ang publiko, nalilito masyado sa daming mga termino na pumapasok at mga strategy nitong mga oligarkong kumpanya nito para tayong subibo. Namatay na nga yung isa nating kasama niyan na Kuyang Si Jojo Borja. si Mang Naro Luwalhati. Isa sa mga pioneer ng Nakibaka para sa refund ng kuryente. Ito'y tinutuloy lang natin yung mga heroes ng consumer movement sa Pilipinas tulad nitong si kasama na Butch Hulya. Yung nasira nating Pangulo ng KDP, si Professor Butch Valdez, ang tagal din niyang isinusulong itong pangangailangan ng nuclear energy ng bansa. At bukod dyan, yung Article 12 na isinusulong ng ating partido. Nariyan na rin po yung isa nakakaalam ng komputasyon ni Commissioner noon. Namatay na rin itong isa. Itong si yung taga-Iligan. Si Jojo Borja. Si Sir Jojo Borja. Ang sabi ni Sir Jojo Borja, kahit pagsama-samahin mo ang kita ng Meralco, pag tinignan mo yan, mukhang ang may-ari na ho ng Meralco ay hindi na ho Meralco. Baka ho ang publiko na dahil sa dami ho at sobra-sobra mga ibinayad ng publiko sa Meralco, sa Maynilad at Manila Water. Ang totoong may-ari niyan ay ang mga water consumers at power consumers na natin. Po? Ay nako, alam mo RJ, sa totoo lang, nakakalungkot ang nangyari sa ating lahat, no. Hindi lang ikaw, si Sir Butch o ako, buong bayan buong mga kababayan natin dito sa ating bansa. Talagang lubhang naapektuhan. Ang masaklap ay meron tayong mga opisyal ng pamahalaan na tila nakalimutan nila yung kanilang tungkulin sa bayan. Nakalimutan nila yung sinumpaan nilang tungkulin. 'Di ba? Ang tanong ko lang ngayon, RJ, alam ko may mga kaso kang may gusto yatang idagdag yes, sir. kasamang Butch. Babalikan ko lang, I realized na yung tanong kanina sa kung ano yung PDR, I was not able to address it, and I think mas mahalaga talaga yun. Bago po yung performance-based regulation or PBR, tayo ay nasa tinatawag na return on rate base. Yung return on rate base po, yung utility na kagaya ng Meralco, nag-i-invest sa kanyang physical facilities, gumagastos, pagkatapos niya mag-invest at gumastos, pupunta siya sa regulator at hihingi siya ng rate para ma-recover yung kanyang ginastos, tapos binibigyan siya ng 12% as the highest na reasonable return sa kanyang investment. So, ganun yung cycle noon. Ang naging reklamo ng utilities noon, yung tinatawag nilang regulatory lag, na kasi sabi niya, file kami ng file, tapos matagal mag-process, by the time na makarecover kami, file na naman uli, bago na naman. So,
Yun yung naging sitwasyon. Pero even with that situation, ang utilities happy pa rin kasi at that time, Kathy, wala tayong malinaw na intindi ano ba yung chargeable sa atin, ano ba yung hindi. So patong lang sila ng patong. It took a little time to recover it, but they recovered it and some more. So happy sila doon sa sitwasyon na yun. Ngayon, noong 1998, nagkaroon ng isang application yung Meralco, yung increase ng 18 centavos per kilowatt hour na ang Energy Regulatory Board at the time, sa ilalim ni Chairman Neptali Franco, inadapt yung recommendation ng Commission on Audit dahil in-audit yung application ng Meralco na ang sabi ng Commission on Audit at that time, hindi kayo entitled to 18 centavos increase hanggang 1 point something centavos lang kayo dahil maraming disallowances. Kung natatandaan mo, ito yung dinisallow yung Meralco Theater as chargeable to us, dinisallow yung John Cotton Hospital, marami ang disallowances. So, on that basis, umakyat yung Meralco sa Supreme Court. In-appeal yung decision ng ERC. So, pabalik-balik, final decision ng Supreme Court, ito yung naging decision ni Justice Renato Puno in 2002. Dito, nilinaw ni Justice Puno na yung sinasabi, for an expense to be recoverable and chargeable to us, prudent, reasonable, necessary, and redounding to our benefit. Inilagay na yun doon. Tapos, corporate income tax should not be chargeable to us dahil sabi ni Puno, whoever enjoys the income is the one who pays the tax on it. Bakit naman tayo ang magbabayad sa tax ng income na ini-enjoy ng investors ng Meralco? Tapos, sinabi din sa desisyon, ang recovery nyo hanggang 12% na lang. That was the cap on the return on investment. Ngayon, 2003, sinabi na ng ERC, February, sabi ng ERC, kung ganyan ang desisyon ng Supreme Court na corporate income tax hindi chargeable, may cap ng 12%, may mga limits sa recovery, iibahin namin ang rate setting methodology. Dito na pumasok yung PBR na tinatawag na performance-based regulation. Doon nila inadapt. Bakit nila inadapt yun? Sa PBR, corporate income tax is chargeable to us. Ang recovery na rate, walang cap, walang limit. Kaya nga ngayon, ang Meralco, ang weighted average cost of capital, which is the return, is 14.9% higher than the 12%. Tapos, hindi malinaw yung expenses na review kasi sa PBR, imbis na kagaya ng RORB, mag-i-invest sila tapos tsaka sila magre-recover. Dito, ang isasubmit nila ay 4-year budget for their expenses. Pag in-approve yun, for 4 years, hindi na natin pa-challenge or maki-question yun. Yun na yun. So they are now approving on forecasts, estimates, and projected costs. So from actual to forecast, that is RORB and PBR. Ito yung masaklap. Ang PBR dapat, kung sinunod yung proseso at ginawa nila yung rate reset, at least meron tayong pagkakataon na every 4 years ma-verify yan. Ang problema, mula noong 2014, hindi na gumawa ng rate reset ang ERC, nagtuloy-tuloy na lang kung ano yung dati na inaprubahan. So nagkapatong-patong na ang mga charges na unverified at unvalidated. Kaya again, natutuwa nga ako sa desisyon ngayon sa NGCP kasi specific na sinasabi ng ERC ngayon, the review of the charges will be based on verified and validated cost. Hindi na lang yung basta kung ano yung claim ng utility. So, yan more or less ang difference ng PBR at saka RORB. And then final point lang, Cathy, dun sa sinasabi ni RJ kanina on the franchise. Nakikita ko sa mga desisyon ng commission, lalo na yung the previous commission, every time gina-justify nila yung increase, sinasabi nila, you have to give an incentive to the utility to be able to deliver the service by
allowing them a certain level of recovery. Ang aking point of view dyan, the franchise itself is a privilege and an incentive. Dapat tingnan ng ERC yan na under the franchise, the utility must deliver electricity in a least cost manner. So kung ang electricity that they are delivering under the franchise is not least cost, that franchise can be canceled for the failure of the franchisee, the franchise awardee, to be able to meet its obligation in the franchise to deliver electricity in a least cost manner. So instead of making the provision of the service as the incentive or the justification for increasing the rate, gamitin nyo yung threat of canceling the franchise as a leverage for the utility to be able to give us electricity in a least cost manner. Oo. Nako, Yeah. alam mo, yes, RJ. That- Grabe yung information. Oo, doon na- siguro ano. Yes. Sorry, Ito ba, nabanggit kasi ni kasamang Butch Mulya yung desisyon ng Korte Suprema na ang corporate income tax ng Meralco ay hindi na pwedeng ipasa sa mga power consumers o electric consumers. Dahil sa desisyon na yan, pag sinabi natin ang Meralco ay isang public utility, ang ibig sabihin po niya, lahat ng public utilities ay mag-a-apply. Yung tinatawag nitong corporate income tax na hindi dapat ipasa sa publiko. Sa nangyari po sa tubig, yung binabanggit po na corporate income tax, ay yan po ay regulatory capture. Ay, ibig sabihin na yan po yung napaikot. Nagkaroon po na tinatawag na technical working group headed by Ramon Alicpala, that time sa ilalim ng regulatory office ng MWSS, gumawa ng isang memorandum na hindi raw pwede yung Supreme Court decision sa tubig. Kaya mula taong 2002 hanggang taong 2022, ang corporate income tax po ng Maynilad at Manila Water, ang nagbabayad po niyan ay ang mga water consumers. Ano po? Yan po rin yung nangyari. Ano po? Dahil hindi nila ito sinunod. Meron silang dahilan na parang nangungupahan lamang daw ang Maynilad at Manila Water sa MWSS. Yan po ay isang malaking kagaguhan at palusot. Ano po? Pagbastos nila sa desisyon ng Korte Suprema. Pero dahil sa ating pagbabantay, hindi natin tinatanan yan, dumating yung panahon, ang mismong Pangulong Rodrigo Duterte na ay pinagmumura sila Manny Pangilinan at itong sila Ayala, minura ng ating Presidente Duterte dahil sa kanilang pagbaliwala doon sa mga karapatan ng water consumers, kagaya nga ng pagpataw ng corporate income tax sa ating water bill. Kaya dito sa sinasabing revised concession agreement, nawala na po yun. So sinunod na po nila yung lumalhati decision noong 2002, pero ngayon lamang, Mayo, Agis 2023, hanggang Mayo, Agis 2037. Ano ang relasyon ng pinikwento ko ngayon ito, Ati at Kuyang Butch? Ang relasyon, dahil gusto nilang i-extend ng 2037 hanggang 2047, baka along dito sa 10 taong bonus nila na may higpit na sabi ng corporate income tax na hindi na pwedeng singilin sa publiko, sa mga water consumers, baka mabago na naman ito. Itong mga rules na ito. Kaya dapat talaga, tulad ni Kuyang Butch, bagamat bumabata at ang inyong lingkod ay bumabata na rin, kinakailangan po tayong mga water consumers, tayong mga at kumilos po tayo. Huwag po tayong manood. Ano po? Tayo po'y mag-aral. Karapatan po natin na magkaroon ng karapatan sa tubig at karapatan sa kuryente sa murang halaga, sa affordable, sa reasonableng halaga. Hindi po doon sa idinidikta ng mga regulators na capture naman ng mga kumpanya ng oligarko. Kaya pag tinignan nyo po ang mga background ng karamihan, hindi naman po lahat, karamihan po
na nariyan sa mga regulatory bodies na yan. Galing po yan sa mga dating kumpanya na may apilyasyon doon sa mga kumpanya na kanilang nire-regulate. Karamihan po dyan. At kahit po yung mga abogasya, yung mga law office, mga law firms na nagtatanggol sa kanila, kapag binusisi nyo po ang kanilang mga track record para ipagtanggol ang mga malalaking kumpanya nito, hindi sila nagsisilbi sa taong bayan. Kung hindi sila ay nagtataksil sa taong bayan gamit ang pera mula sa water consumers ay siningal sa atin na mataas sa presyo. Ganon din po mga politiko. Mga politiko natin, mula Pangulo at pinakamababang pwesto, hindi natin alam kung sila ay nabibiyayaan o naambunan mula sa kumpanya ng mga oligarko mula sa serbisyo hanggang sa iba pang mga kumpanya sa ganyang sistema. So, yan ang sitwasyon natin, yan ang realidad na kinakaharap na problema ng ating mga water consumers, ng ating mga power consumers. Isama na rin natin yung mga telcos, no, na gumagamit. Isama na rin natin yung gumagamit ng mga tinatawag na toll roads. Ayan. Sila rin po ang mga may control at may hawak niyan. Kaya itong mga kongresista natin, sana kahit yung mga senador, sana magpakatotoo. Ano po? Dahil alam nyo po, namamaos na po kami sa paulit-ulit para tayo sirang plaka rito. Ano? Para tayo sirang plaka, no? Na paulit-ulit. Pero huwag ko kayo mag-alala. Hindi po hanggat tayo ay nabubuhay at nandyan ang Katipunan na channel, nandyan ang Tuklasin natin, nandyan si Kuyang Butsunya, makakaasa po kayo. 10 ng ating mga kasamaan ay paglalaban natin ang batayang serbisyo ng tubig at kuryente na kailangan ng taong bayan, lalong-lalo ngayong panahon ng krisis. Thank you, RJ, no? At alam mo, RJ and Sir Butch, mabuti na lang, no, merong mga katulad ninyo na nakabantay at talagang pinag-aaralan itong nangyayari sa sektor ng kuryente at tubig natin at sa iba pang mga pangunahing utility, no, pampublikong utility sa ating bansa. Alam kong hindi madali ang dinadaanan ninyo, pero meron lang din isang nag-text sa atin. Sabi, Sir Butch, baka raw pwede yung pinaliwanag nyo kanina. Meron bang pwedeng image na para makita lang yung mga paliwanag daw na pwede para raw madaling maintindihan, sa picture pa lang daw makikita na nila. Well, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi pa naman ito po yung una at huli na makakapanayan po natin itong dalawang magigiting na to, no? Kaya asahan po ninyo, meron pa po tayong second round tungkol po dito dahil aataduhin po natin yan at patuloy po tayong magbabantay. Tutulungan po natin ang United Filipino Consumers and Commuters para po, at syempre ang ating mga kababayan dahil lahat po tayo ay apektado dito. Alam mo kung mapapakinggan mo lang ang sinasabi ng Meralco, no, si Josal Diriaga, the other day tungkol dito sa pagbabalik nung mga sobrang na mga siningil nila, no, sinasabi at sabing ang word na ginamit nga ni Josal Diriaga ay itataya niya raw ang kanyang trabaho sa Meralco para siguraduhin daw na yung mga ibinalik o na na sobra-sobra, no, na singil sa kuryente ay tama raw ang pagkakakompute. Na siya namang kini-question nga ng ERC at ng iba pa nating mga kababayan. Isa nga sa lumulutang din na kongresista, etong si Congressman Dan Fernando. So, ang hindi ko lang alam, no, kung eto bang kaisipan ng ating mambabatas at ng iba pang mga mambabatas ay naiintindihan ba nila yung issue ng bayan? Naiintindihan ba nila kung ano ang masamang epekto ng nangyayari sa ating kuryente at tubig, 'di ba? So,
Hindi ko alam, ako dalangin ko lang na yung ating mga mambabatas ay hindi sariling kapakanan yung kanilang iisipin sa pagkakataong ito. Marami na ang namamatay. Kung titignan mo ang datos, Sir Butch, RJ, wala tayong datos tungkol sa pagkamatay ng marami nating kababayan dahil sa mataas na kuryente at tubig. Pero makikita mo ang datos, yung pagdating sa pag-alis ng mga investors dito dahil sa mataas na kuryente o tinatawag na operating expenses ng mga malalaking kumpanya, lalo na yung mga dayuhan. Lumilipat po sila sa ibang bansa at yan ay totoo. At kung titignan mo ang Philippine Statistics Authority, may mga datos po sila kung paanong ang kalagayan o ang kahirapan ay tumataas at mayorya sa bilang ng populasyon po ng mga Pilipino ay hindi lang basta malungkot, kundi talagang makikita mo rin na tumataas yung antas ng pagkamatay ng marami nating mga kababayan. Iba-ibang dahilan, pero ang pinakapunot dulo ng lahat ng ito ay etong kuryente at tubig dahil yan ang basic need ng isang tao, ng isang human being, diba? Hindi ka, remember, tandaan po natin, ang kuryente at tubig, napakahalaga yan sa mga ospital, napakahalaga yan sa mga eskwelahan at sa mga tahanan, lalo na sa negosyo o kalakalan. So tandaan po natin, yan po ay sabi nga backbone of economy. So kinakailangan niyan ay talagang tignan, busisiin, aralin. Hindi madali dahil makikita po ninyo may panlilin lang na nangyayari at nililihis nila yung katotohanan sa kasinungalingan. Very obvious po yun. At salamat ka Butch, Hunya, ka RJ, dahil nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mailatag ito at aralin despite na, alam nyo, sa lahat ng ginagawa ninyo, kailangan nyo ng panahon, gastos, 'di ba? At risk din sa inyong buhay. Dahil sigurado ako na gustong-gusto ng mga kalaban ninyo na kayo ay mawala. Kung hindi man mawala, tumigil ang mga bibig ninyo. Pasensya na po at pasintabi. Pero ako po, hindi ko pwedeng pigilan yung sarili ko sa pagsasabi po ng katotohanan. Tandaan po natin, ang layunin po ng tuklasin natin ay tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Dahil sa paninindigan po sa katotohanan, dun lang natin makakamit ang katarungan. Remember that. At sa lahat po ng ating mga kababayan, bago po tayo lagpas na po tayo sa 1 oras. Pero ganun pa man, I really enjoy, ang dami kong natutunan, ka Butch, ka RJ. Pero huling mensahe sa ating mga kababayan, bilang ikaw RJ, leader ng UFCC, at syempre kay Sir Butch Hunya, bilang matagal nang lumalaban para sa kuryente. RJ, simulan mo muna. Una po, salamat sa tuklasin natin at sa Katipunan Channel at sa lahat ng makasama natin sa Katipunan Demokratikong Pilipino at UFCC WARM. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mensahe, simple lang. Ang tubig at kuryente ay buhay. Subalit, ang presyo ng mga kumpanya ng oligarko sa tubig at kuryente ay nakamamatay. Sang mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. Thank you, RJ. At sa iyo, Sir Butch Hunya, huling mensahe. Thank you, Kathy. Napakaganda ng iyong wrap-up. Pero hindi ko mapigilan na magdugtong sa isang topic kanina. It's going to be anticlimactic. Pero yung kasing corporate income tax na pinag-usapan ni Ka-RJ sa tubig, yun po yung aking malaking himutok. Ang nanalo sila mangnaruluwalhati para sa kuryente, ang nagpatupad ay sa tubig. Pero ito po yung
ginawa sa kuryente tungkol sa corporate income tax. At nakita ko po ito sa isang Supreme Court decision. Ang Meralco daw po, nagpetition sa ERC at sinabi, hindi namin sisingilin ang corporate income tax. We will set it to zero. So, sinasabi ng ERC sa Supreme Court, mabuti ang Meralco, nagpetisyon ng ganon, sineto zero, hindi nila siningil yung corporate income tax. Excuse me, utang na loob pa namin sa inyo yun, na Supreme Court decision yun, ang kapal naman ninyo, ang tapang ng apog ng ERC. So, you know, pasensya na with my little French. So, maraming salamat, Kathy, for the opportunity. Isa pong karangalan, Kabuch, at syempre sa'yo, RJ, no, na kayo ay bahagi ng palatuntunang ito. Pero sadyang napakabilis po ng isang oras. Isang oras na naman po ang nakalipas, pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming ibibigay po ang katotohanan at maninindigan po kami. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang palatuntunang tuklasin natin naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakagapay nating technical staff na si Ver Archivido at syempre si Sir Romeo o Kabuch Hunya at ka-RJ Havillana. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Ni Bumut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumarak iti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dya makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.